At ito na nga ka-fasting ang part 2 ng aming paggagayak nung gabi na nahuli ako at nakalimutan ko na kinabukasan na pala ang birthday ng aking pamangkin. So yan, pinatakpan ko ng tela or skirting yung side na yan ng kubo. And then ako naman ito nagagawa at nagbubuo ng garland balloon para ilalagay namin doon sa design niya sa ibabaw. Then ang plan lang naman natin dyan is kahit papano makapaglagay tayo ng maganda-gandang area na paglalagyan ng lobo at nung tela yan. So ayan na medyo nakakatapos na kami nung gabi na yan. Medyo nagmamadali kami kasi kinabukasan ay may pasok pa rin naman si housemate. At syempre ako naman ay pupunta rin ng maaga rin dito dahil tatapusin ko pa yung mga iba pang gayak at tutulong din ako sa pagluluto or paghahanda ng pagkain na ipapamigay sa birthday ng pamangking kong si Thea. At ayan o, diba, nakita nyo naman may garland na, tas naikabit na rin ni housemate yung backdrop. And ngayon, ang binubuo niya naman ay ang skirting sa table. So yung table na yan ang paglalagyan natin ng mga cake at pagkain na ihahanda namin kinabukasan. And dahil nga sabi ko, hindi nga po ako ang nakatoka sa paggawa ng mga skirtings or dan sa mga tela. Si housemate po talaga ang nagbubuo niyan at yan po talaga yung hinabol namin nung gabi na yon. Kasi nga hindi siya pwedeng umabsent sa trabaho dahil kahit sabihin natin kakaumpisa niya pa lang, extra lang po siya doon. So kailangan po ay wag mo nang umabsent. And then, ayan na nga, nagbubuo-buo na kami dyan, nag-enjoy lang ako nung kinakabit ko naman dyan ay yung happy birthday. So, bakit po white and blue? Kasi ito po ay Elsa or Frozen theme. Yun po ang gusto ng aking pamangkin dahil siya daw si Elsa. Gusto niya ng white and blue. So, yan. Tapos, habang naglalaro yung bulinggit na maliit, yan si Matmat. Yan yung bunsong anak ng aking ate Lori. Yan, kapatid niya si Thea. So, yan o. Yan na yung nabuo namin. At inayos ko pa yan nung